Alinsunod sa pagpapaigting sa polisiya ng EDSA Busway, nagsagawa ng operasyon ang Metropolitan Manila Development Authority Special Operations Group Strike Force sa kahabaan ng EDSA sa tapat ng Mega Mall. Sa kabila ng pagkakaroon ng holiday nitong nagdaang weekend, alinsunod sa pagdiriwang ng Chinese New Year, patuloy pa rin ang puwersa ng grupo upang matiketan ang mga patuloy na lumalabag dito. Pinangunahan ni MMDA SOGSF Officer in Charge Gabriel Go ang operasyon kung saan nasa kabuwang 18 ang mga motorista at sasakyang nasabat ng ahensya buhat ng paglabag sa road policies. Sa naging operasyon ng grupo, ilan sa mga nahuling pasaway ay ang 2 uniform personnel na hindi otorisadong dumaan sa eksklusibong linya. Ilan sa mga dahilan nila ay ang pagmamadali o di kaya naman ay idinidiin na sila ay otorisado na dumaan dito. Paliwanag ni Go, dumadaan muna sa beripikasyon ng ahensya ang anumang pampublikong sasakyan na pinahihintulutang dumaan sa bus lane. Kung ito ay kapulisan, kinakailangan na sila ay may valid reason gaya ng crime operation o may operasyon sa EDSA Busway para payagang makadaan dito. Gayon din sa ambulansya at bumbero na kinakailangan ng beripikasyon kung totoong sila ay magsasagawa ng isang emergency response. Sa iba pang kaganapan ay may isang ginang din ang hindi pinagbigyan ng MMDA na makalusot sa pagtiket buhat ng bayulasyon nitong paggamit ng telepono habang nagmamaneho. Sa naganap na pagsita, matagal na nakiusap ang ginang sa mga personnel na siya ay pagbigyan sapagkat siya ay senior citizen na humantong sa di pagkakaunawaan sa pagitan ng dalawang kampo. Hindi po delikado, mahina po ang andar ko. Ako pa may diferensya, paano ko bibilis na maandar? Ito po, litatuhan mo ito, litatuhan mo, Walang awa po, nakikiusap lang ako, mahina naman ang andar ko. Ngunit hindi ito umubra sa MMDA at nagmulta pa rin ng 5,000 piso bilang kabayaran sa kanyang nagawang paglabag sa batas trapiko. We respect our senior citizens, no? Kumbaga meron naman tawag niyan sa mga establishments, meron mga courtesy sa kanila. However, when it comes to traffic rules and regulations and even sa mga batas, there's no exemption. So kailangan talaga nating ipatupad ng maayos. We have to implement everything fair and square. Sa kasalukuyan, nasa kabuwang 140 ang bilang ng mga SOGSF at balak pa itong dagdagan ng 15 para sa night shift na operasyon. Pagamat bumaba na ang bilang ng mga lumalabag sa pulisiya sa pagsisimula ng taon, sa kabila nito ay nagiging innovative na umano ang mga dahilan at rason ng mga sumusuway ayon kay Go. Kaya't marapat lamang na ito ay mas tutukan pa ng ahensya. Sa pagtatapos, patuloy ang paalala ng ahensya sa mga motorista at sasakyan na huwag nang lumabag sa pulisiya ng EDSA Busway upang maiwasan ang disgrasya at bayulasyon. Mula rito sa lungsod ng Mandaluyong, Princess Castro, nag-uulat para sa One Media Network.